Boy! So, ayan. Ito na yung part 3 at day 3 ng ating paggawa ng skin on frame kayak. Ang ating budget build na bangka. So, makikita nyo dyan, buo na yung ating bangka. Ginamitan ko na rin yan ng zip tie. At pinagkabit-kabit ko na yung mga frames. So, ayan, nagkaka-shape na siya na bangka. Dyan sa ating build na yan. Ang ginagawa ko naman ngayon dyan, tinatali ko na lang yung both ends. Ayun, yung dulo at itong sa harap. Pinapatibay ko na lang. So, tinatali pa rin natin. Ayan, ina-check ko kung matibay na ba yung unahan tuli. Tapos ayan, kumukuha ulit tayo dun ng nylon doon sa magulo nating tali. Yung maliit lang na nylon yung ating ginagamit dito, hindi yung malaki. Kasi mas madaling itali yung maliit na nylon kaysa dun sa malaki. Pero ginagamit din siya sa paggawa ng bangka. Hindi tayo gumamit ng zip tie dun sa unahan at sa hulihan. Ang susunod naman natin gagawin dyan is babalutan natin ng plastic wrap yung ating frame na yan. Ayan, so ayan, ginagawa na natin yan. Parang gagamba lang no, na nagbabalot ng kanyang nahuli. Tuwa ko ng tali dun sa both ends para mas madali siyang ikutin. Ayun, nakikita nyo sa video. Mas madali siyang ikutin. Mahirap din pala yung nagbabalot niya ng plastic wrap na yan. Pero nung natapos siya, ayan, nagka-shape na siya na bangka. Nung wala pa, ang hirap visualize na bangka. Pero nung nabalutan na siya ng plastic wrap, bangkang-bangka na siya. So hindi mo rin masyado makikita na yung frame kasi halos nabalutan na. Tapos ang kagandahan sa plastic wrap, nagdidikit-dikit sila kapag nagsama-sama. Parang nagkakaroon sila ng parang may glue. Nagbaband yung bawat isa, yung bawat sheet ng plastic wrap kapag iniikot mo. Tapos makikita rin natin dyan, nilalagyan ko na yan ng packaging tape o yung duct tape para mas maging matibay, mas magdikit, mas maging buo yung ating build. So mahirap yan kasi papaikot-ikutin din eh. So ayan, binabalutan lang natin para mas tumibay, para mas maging buo yung bangka. So ayan, tapos na halos yan dyan. Binabalutan ko lang yung both ends. Ayan, mga finishing touches na lang yan. So after that, itetest na natin yan para masubukan natin kung lulutang ba talaga or feasible yung ating project. So ayan, final touches na.